So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, kahit naman ata sino, 'di ba? Talagang hahanapin. Itong si Kibuloy, 10 million pa nga lang nagkakagulo na. How much more pa kaya kapag mas dinagdagan at mas pinatungan pa ang pabuya dito nga po guys, sa nag-iisang fugitive, sa nag-iisang tele-evangelist na si Pastor Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. So ngayon, ito yung balita. Pakinggan nyo Guys, 10 million pa nga lang nagkakagulo na. How much more pa kaya kung dadagdagan? Kasi yung balita ngayon guys, dadagdagan daw po ang pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan ni Kibuloy. Yan po ang pinag-iisipan ngayon ng Philippine National Police. Naku, dagdagan nyo na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Dagdagan nyo na, lakihan nyo na. Kasi guys, sa totoo lang hindi po ito pera ng taong bayan yung ginastos. Hindi po ito tax ng taong bayan. Pera po ito ng mga tao na gustong hulihin itong si Kibuloy. Nag-ambagan sila. Kasama na nga po doon si Arlene Stone. Nagbigay po ng pabuya. Isa po siya sa mga umambag para magbigay ng pabuya para nga mahanap itong fugitive, criminal offender, di umano, human trafficker. Diba? Na si Pastor Apollo Kibuloy. Ba't ba natin tinatawag na pastor? Diba? Anyway, ito, pakinggan nyo. Pinag-iisipan ng Philippine National Police o PNP ang pagbibigay ng pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng detalye na makatutulong sa paghuli kay religious group leader sa controversial na tele-evangelist na si Apollo Kibuloy. Ay kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo, nag-iingat ang pulisya sa lahat ng impormasyong kanilang natatanggap dahil natatanggap umano ang PNP ng ilang tawag tungkol sa posibleng kinaroroonan ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group founder. Nangyari ito kasunod ng anunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng 10 milyong pabuya para sa kanyang pagkakaaresto. Bukod kay Kibuloy, may pabuya rin ng 1 million pesos bawat isa para sa iba pang 5 akusado na nagpula sa mga pribadong mamamayan. Nagtago si Kibuloy na nahaharap sa mga kaso ng child prostitution. Grabe, no? Nagtago si Kibuloy. Grabe din yung balita. Nagtago si Kibuloy sa mga kinakaharap niyang kaso. Talagang diniin niya yung nagtago, no? Anyway, totoo naman na nagtago itong si Kibuloy. Pero, di ba, nakakatawang isipin na kahit yung mainstream media ay talagang binabaon ng malala itong si Kibuloy. Yan yung napapala ni Kibuloy sa kakamak niya po sa ating poong may kapal. Di ba kung natatandaan ninyo, sabi niya, I am the way, I am the truth and life. Isa po yung makiri sa ating poong may kapal. 'Di ba? Talaga nga naman yan yung napapala sa mga taong mahilig pong mambaba. Dito nga po guys sa pangalan ng Diyos. 'Di ba yung parang pinifeel niya na talaga na siya yung Panginoon. Anyway, yung mga mapagpanggap hindi tumatagal yan sa mundo. 'Di ba? Sexual abuse, human trafficking at acts of neglect, abuse, cruelty or exploitation matapos na maglabas ng arrest order laban sa kanya ang Senado. Tapos napapabalita pa na itong si Kibuloy ay nagpa-surgery daw, di umano. Nagbayad ng 6 na milyon para baguhin ang kanyang pagmumuka. Kung totoo man yun na nagpabago ng muka itong si Kibuloy, aabutin niya ng 6 na buwan yung process healing. At beside, kahit magbago siya ng mukha niya, yung fingerprint niya, yun at yun pa din yun eh. 'Di ba? Yung kilos niya, yun at yun pa din. Yung boses niya, yun at yun pa din. Ako, nagsayang ka lang ng 6 na milyon kung totoo man. And by the way, sa mga hindi nakakaalam, ang huling balita, itong si Kibuloy ay may posibilidad na nasa China nga. Yan po yung sabi dito sa balita, oh. Parinig ko muna sa inyo, ha. Ba't
Ang bagal ng, bagal ng, Nakatatanggap na umano ng impormasyon ang Philippine National Police sa hinahanap na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na i-anunsyo ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan nito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na pinag-aaralan na rin nila ang pagbibigay ng hiwalay na reward mula sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Kibuloy. Nanawagan din ang PNP sa publiko na huwag gawing biro ang ginagawang paghahanap sa tele-evangelist dahil seryoso ang mga kaso nito. Huwag po nating kalimutan na yung kabilang parte po ng sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly, di umano, ay minolestya at yan dapat yung makita ni Bato ni Robin. 'Di ba? Hindi yung puro lang kayo kumakampi sa side ni Kibuloy. Tingnan nyo din yung side ng mga biniktima. 'Di ba? 11 years old kinakana ni Kibuloy. 'Di ba? So, di porket nag-benefits kayo sa taong yan, hindi nyo na tinitingnan yung side ng kabila ng mga minolestya, di umano, inabuso, di umano, pinahirapan. Diba? Hindi nyo man lang tiningnan yung side nila, bagkus one-sided kayo. Gago talaga tong si Padilla sa pokpokin ng ng martilyo sa sa utak. Wala bobo talaga no? Anyway, continue. Naging subject for trafficking. This is very serious matter po. Very serious offenses po. Kaya wag lang po sana yung side ng isa yung tignan natin. Tignan din po natin. May sumisigaw din po ng hustisya ng mga magulang at mga kabataan. At yun po yung hinihingi natin. Samantala, sinabi din ni Colonel Fajardo na walang impormasyon mula sa Bureau of Immigration na nasa China na si Kibuloy. Aalamin din anya nila kung nakalusot na ito sa backdoor. Yan. 'Di ba? Tama lang na na alamin. At sa mga hindi pa po updated, meron na pong isa na nadali. 1 man daw na nga Na-content ko sa inyo kanina. Ito yung breaking news kanina isa sa 5 kapwa wanted na Pastor Apollo Kibuloy na aresto sa Davao City. Ito ay sa katauhan ni Pauline Canada ayon sa Davao Police, 'di ba? Matatang may mga 1 million sila sa ulo Talaga nga namang sino ang hindi hahanapin itong si Kibuloy. At beside guys pinag-iisipan niya ng PNP. Diba? Pinag-iisipan po ng ng PNP kung dadagdagan nila. 'Di ba kanina nga nasabi ko sa inyo, pinag-iisipan ng PNP kung dadagdagan nila ang pabuya dito nga sa sa ulo ni Kibuloy. 10 milyon pa nga lang, talagang viral na, nagkagulo na yung mamamayang Pilipino. How much more pa kaya kapag mas dinagdagan, mas pinalaki, di talagang nangatog doon si Kibuloy. Biruin mo, 10 milyon na kapatong sa ulo mo, hindi ka papatulugin ng taong bayan. Mula umaga, hapon, gabi, talagang kakabahan ka kasi hindi mo alam kahit sa mga private na lugar sa inyo, talagang sisiksikin ka nila. 'Di ba? Pero hoping na justice will serve. 'Di ba? Alam mo Kibuloy, mas masarap talagang sumagot sa mga tanong kaysa magtago. Yan lang yung masasabi ko. 'Di ba? Masarap masarap sumagot sa mga tanong kahit pa alam mo sa sarili mo. Kung alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung mga binibintang sa'yo, mas masarap pa din sumagot sa mga tanong. Lalo na't kung consistent ka at hindi totoo yung mga sinasabi nila at totoo ka. Mas masarap sumagot pero ang nangyayari, nagtatago ka So ano yung meaning nun? Kinakabahan ka, nangangatog ka, pinapatunayan mo na totoo yung mga accusation sa'yo. Silent means yes, ganun ba, Kibuloy? 'Di ba? Kung wala kang kasalanan, ba't ka matatakot? Yun lang naman yun Wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? 'Di ba? Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.